Katawa ho doon, tinanong ko siya kailan siya naging pulis. Ang sagot niya sa akin, 2010. At tinanong ko ho siya ulit, kailan ka huling nag-training regarding sa police procedures? Ang sagot niya sa akin, hindi po, until now. 13 years in service, wala siyang retraining. Eh di ba meron ho kayong police education program? Madam Chair, my next question will go to the Philippine National Police. Alam mo yan yung problema eh. 'Di ba? 30 years in as a police, wala siyang training. After nung schooling, yun na yun. After nung academy, yun na yun. Wala nang refresher, wala nang natin. Kaya pag tinanong mo yung mga police about mga bagay-bagay, mga nakanganga. O kita mo yung mga yung mga nasa PDEG, 'di ba, yung sa Drug Enforcement Agency. Kita mo hindi nila alam yung procedure, paano hawakan yung mga ebidensya, ganito, ganyan. Di ba laging yung mga drug lord na mga malalaking tao, nakakawala sila kagad, nakakawala sila gawa ng yung technicalities, yung pag-handle ng ebidensya. O kasi nga walang kaya nga ito yung lagi nating sinasabi kay Abalos na pagkayabang-yabang na lilinisin ng pulis na nagpa-resign pa ng mga koronel at general. Pero wala naman nagagawa. Wala naman nalilinis. Imbis na luminis, lalong gumugulo. Kasi napakalaki ng problema natin ngayon. Kahapon, nagkaroon kami ng hearing sa Public Order and Safety and I asked the team leader who conducted an entrapment operation dun sa Laguna. Ang nakakatawa ho dun, tinanong ko siya kailan siya naging pulis. Ang sagot niya sa akin, 2010. At tinanong ko ho siya ulit, kailan ka huling nag-training regarding sa police procedures? Ang sagot niya sa akin, hindi po, until now. 13 years in service, wala siyang retraining. Eh di ba meron ho kayong police education program? Ano hong Baka yung police education program nila, baka na yan, on the spot, matututunan mo na yan, sabi nila. You learn it. Kumbaga, experience is the best teacher. Kaya yung experience mo, yun na yung training mo. Kaya sabi nga ni Wazali, yes, I remember that. Yung may nag-Miranda rights. Nagmi-Miranda rights, Diyos ko, bulul-bulul, Tagalog na. Ganun na, ewan ko, ganun ang kalibre ng mga polis natin, nakakahiya. Akala ko ba training tayo ng Amerika, yung mga kapulisan natin? Ano nangyari? Sabi nga ni Alan Villahin, dyan daw sa Austria, kasi pulis tong Noipi na tropa pits natin dyan sa Austria eh. Monthly may training. Pucha dito. Paglabas ng academy, di ba, sa academy, ano matututunan mo doon? Kaliwa kanan, di ba, gano'n? Marcha ka, o tungtong kanan, tungtong harap, tungtong kaliwa. Gano'n lang sila doon, tas patakda-kad. Marcha, ikot-ikot, tapos kalas-kalas ng baril, buo-buo ng baril. Paglabas nila, pucha, yun lang ang alam nila. Wala silang alam sa mga standard operating procedures, sa counter-terrorism, sa criminology. Kumbaga, academically, nakatapos sila. Pero after that, yung upskill, yung personal development plan, wala. Kaya paano na? Kaya Abalos, ano ba yung inaayos mong sinasabi mo? Ano ba yung sinasabi mo na ayusin? Drama ka ng drama dyan. Hanggang ngayon yung pulis natin ganito pa rin. 13 years na sa serbisyo, wala man lang training. Paano yan? Paano yan sila nagsisilbi sa bayan kung ganyan? Yung ginagawa ng mga yan, nagpapakita lang ng tsapa at saka ng baril, ganon? nagawa natin doon sa pondo sa police education program? Sir, with regards to the conduct of training, Si Abalos. Abalos, magaling ka, di ba? Di ba kamo napakahusay mo? Ayan, paki-explain. At saka nang nakaraan lang, kanina lang, na surprise drug test yung hepe nyo dyan sa Mandaluyong. Utragis, positive sa drugs. Masyado ka nakafocus, sabi ni Bright Naya, sa pagtakbo mo sa Senado. Kaya kung ano papogi mo. Pero yung ahensya na pinagsisilbihan nyo,
Bulok, parehas kayo ni ano, ni SOJ Rimulya. Yung NBI bulok. Ikaw naman yung PNP bulok. Yung Bucor bulok. Hindi natin maintindihan kung saan kayo kumukuha ng ng kapal. Our mandatory trainings when it comes to promotion, and also there are specialization training na binibigay natin. And all these are being provided to our police officers, sir. And with regards to the statement that he was not given training for how many years, maybe there's a need for us to look into this. Medyo alarming yun, sir. We will review that. Anong medyo alarming? Anak ng talkline naman to si Azurin, no? Hindi pala, siyang pangalan nitong hepe natin ngayon. Sabi niya kahapon, ngayon medyo alarming. Mahilig siya magbanggit ng medyo, no? Kahapon naman, meron din siyang sinabi na medyo Oo, may sinabi rin siya na medyo. So, kahapon medyo, ngayon naman medyo alarming na naman. Sir, wag mong gagamitin yung medyo kasi dalawa lang yan, alarming or hindi alarming. Oo, wag na kasi masyado kayong malalambot. Akorda. Hindi, kaya tawag ko dito si Azurin, parang si Azurin lang din to Ayan, tama. Kagabi, sabi niya doon sa police na nag-resign, sort of delikadeza. Dito din, sort of alarming. Anong klaseng yan, statement yan? Tsaka sir, nauutal ka. Alam ng mga congressman na hindi mo alam yung sinasabi mo. Hindi ka sure. Kasi kung sure ka dyan, firm ka. Snappy na sinasagot mo sana yan. Sino nagsisinungaling, sir? Yung congressman? O ikaw? Kasi ang sinasabi niya, meron daw mga training. Meron naman talaga. Yung mga... Kasi katulad niyan, si Rocky, yung anak ni Bato. O pagkatapos niya mag-ranger, ngayon naman nag-paratrooper. So may mga ganung schooling. Meron hindi iba kasi sir yung schooling na SAF, schooling na ranger, schooling ng ng ganito, ng ganyan. Meron pong ganun. Kung halimbawa para maging makasali ka sa special ops. May training ng SWAT. Iba po yun. Ibang training yung sinasabi nitong congressman. Yung training na, yun nga yung para sa mga PO1. Ganon. PO1. Yung mga patrolman. O yung mga usual na mga nasa kalsada. Yung refresher. Yung training na, kapag ka may ganitong sitwasyon, anong gagawin mo? Kung ikaw yung nandoon. Ano yung protocol? May nakita ka, krimen. Will you leave your post and pursue the criminal? Hindi ba yung mga ganun? Wala Totoo sir na merong schooling. Yung mga yan, yung sinasabi ko kanina. Pero medyo alarming nga. Alarming yun sir na 13 years na sa serbisyo yung police na kinausap ni congressman. Paglabas ng academy, wala na siyang training. So stock knowledge na lang siya. Medyo na wiwindang ako sa mga medyo alarming But with regards to the utilization of training fund, it is being given to their trainings are being given to our training service, and also given sa mga PNP chief natin. Simple-simple nung tanong. Alam mo si Lacson nung siya ang hepe? Di yung ganyan. Si Bato, nung hepe naman si Bato kahit papaano, snappy. Si Albayalde. Snappy yun. Ewan ko naman dito kay Acorda, bakit ganito? sa PNPA, kasama na po doon, naka-embed po doon. And I do believe that yung statement niya, sir, is I am wondering why hindi siya Sabihin mo na yung magic word nyo. Sabihin mo na yung magic word nyo na isolated case.
Di ba, lagi naman ganyan ang sinasabi nyo pag may nangyayari na we have nothing to worry about. This is an isolated case. Oh, so, ano yun? Yung nag-iisang pulis na yun, sakto, yun pa yung na-interview nung congressman. Tadinabi namin ng pulis, nag-iisa siya na hindi nati-training. Undergo ng training, sir. We will look into it, sir. Exactly, Jen, kasi yan ang mostly problema ng pulis ngayon. Nagkakaroon kayo ng problema sa mga illegal arrest, dun sa mga entrapment, yung mga buy bust. Ang gusto lang natin, kasi kung sa abogado may MCLE every 2 years nagkakaroon sila ng MCLE. Batang pulis, wala. Yung kumbaga napaka-importante pa naman ito sa ating PNP, lalong-lalo na lagi kayong nasa microscope regarding sa mga issues ng arrest.